beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na mga kababayan, nako, hindi na rin nakapagtiis si Sandro Marcos. Oo. Nagsalita na rin. Grabe talaga. Ang politika. Naloko na. Labanan ng mga sagutan ng mga anak, sagutan ng mga tatay, buti na lang walang sagutan ng mga nanay. Naloko na. Kasi, kasi walang walang first lady si si Digong. May first lady kaya lang yung Sobetra pa eh. Naloko 'Di ba? na. Sobetra eh. So ang nagsasagutan, yung mga anak, yung anak, syempre, Sandro versus Baste. Naloko na. Tapos, syempre, Pangulong Bongbong Marcos at si dating Pangulong Digong. Naloko na. Anyway, sige, panoorin na nga lang natin. Kaliwat kanang panat pa rin mula kay dating Pangulong Duterte at sa anak niyang si Mayor Baste ang pinupukol kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Marcos. Kaya naman nagsalita na rin si Presidential son Sandro Marcos. Ayan, dapat lang magsalita, di ba? Kasi ang problema sa itong mga Duterte, pagka hindi ka nagsasalita at hindi mo sila pinapansin, lalong nanggagalaiti eh. Di ba? Tingnan niyo si Maharlika, halos maluka-luka na eh. Dahil nga hindi pinapansin ng ng mga Marcos. Kita niyo ginagawa, nagwawala. Lalong nagpapapansin. Parang batang ayaw maibili ng ng lollipop. Agkusay-kusay. Agkusay-kusay. Diba? Sa amin tawag doon sa mga batang hindi na ibibili ng mga gusto nila. Ay, walang pinipiling lugar yung mga ganun may ugaling ganun yung mga bata. Pag hindi mo na ibili yung gusto nila, agkusay-kusay, agilad-ilad, di ba? Agtulat-tulatid. Nagtatantrums, hihiga, tapos pipiglas-piglas doon, iiyak, ganun. Di ba? Marlik ka ganun kita nyo. Iiyak ka lang, sige, kung ano-ano lang sinasabi. Kasi nga, ganun talaga. Pag hindi na pagbibigyan ang gusto. Yun yung siguro yung namanang ugali ni Maharlika na hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa pagiging senior citizen niya, dala-dala niya. No? Sige, pasok. Sanay na raw sa batuhan ng putik sa politika ang mag-amang si Pangulong Bongbong Marcos at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Kabilang na riyan ang mga patutsada ng kampo ng mga Duterte. Buti pa itong mga kita nyo, sanay sila Di ba? Politika yan kailangan masanay ka talaga. Ay, may laro ang politika. Hindi naman basta-basta yan na pagka sumaba kayo sa politika puro bait na lang. At puro kung ano na lang yung sasabihin nyo, yun na lang. Maraming paikot-ikot ang politika na minsan hindi natin naiintindihan. Ganun yan Ever, kita nyo naman itong mga ito itong mga Marcos. Ngayon, pag-aambingin natin, pansinin ninyo kung paanong manalita, paanong magpahayag ng salita, at paano magpahayag ng salita, paano manalita, at kung ano laman ng pananalita. Tatlo yun. Di ba? Tingnan nyo maigi. Sandro, pasok. Ito yung ito yung binubuli ni Banatbay na tinatawag na Charis. Tingnan nyo naman si Charis kung gano'n, di ba? Gusto ko lang maging Charis kaysa tulad ni Banatbay na puro ngaw-ngaw lang ang alam, di ba? Parang bangaw na iikot-ikot, no? Gumaganon-ganon si Banatbay. Naloko Di ba? Ganun siya Tuloy. I've been in politics long enough to know that that's how the game works. Kita nyo?
medyo matagal na sa politika kaya alam niya na kung paano nga gumana at kung paano lumaro sa politika. Tingnan niyo panoorin natin kung paano magsalita, mga kababayan. Tingnan niyo. Tsaka yung laman ng salita, And my dad, same thing naman. There have always been accusations hurled. There has always been mudslinging. Kung merong Kita nyo? 'Di ba? Paano siya magsalita? Ano laman ng salita? Gano'n din naman, 'di ba? Masyado na tayong matagal na tayo sa politika kaya alam na natin yung laro, gano'n. Siguro si Baste, hindi pa bago pa lang sa politika kasi ang ginawa niyan magbarkada, mag-showdek, 'di ba? O kaya bagong-bago lang sa politika, o kapapasok niya lang, o ayan, yan ang tinamo niya. Walang alam. Okay, pasok. hindi sanay sa kanilang pamilya, yun daw ay ang kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. Na kagabi lang ay pinatutsadahan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Hindi naman. Tanawan ninyo. Pansinin nyo kung paano naman to magsalita tong Ito. Pansinin nyo kung paano magsalita. Kasi hambing nyo kay Sandro. Ang interview ni Lisa Marcos. Tanawan ninyo. Tanawan na ninyo. Nana sa interview. Tingnan ninyo. Meron siyang interview. Tingnan ninyo. Okay, sige. Ano ngayon kung may interview? Meron naman. Tanawan ninyo. Mo nang dagway sa itong nasod karon. Sabi, paulit-ulit na sinabi, pagka daw yung panoorin nyo. Tingnan ninyo yung labo no? Tingnan nyo daw yung interview ni First Lady at kapag nakita nyo daw yung interview ni First Lady, yun daw yung itsura ng ating bansa ngayon. Naloko Wala na. naman ako nakikitang mali doon sa interview. Sinagot lang naman din. Sa kabila ng sinabi na nga ni Sandro na hindi sanay sa politika yung nanay nila natural lang naman na ipagtanggol niya yung kanyang asawa sa pambubuli ninyong mga Duterte. 'Di ba? 10 ng kasamahan ninyo. Abay, normal lang na ipagtanggol. Asawa yun Abay, parang gusto niyo itanggalan na ng karapatan 'di ba? Sila Roque, tinatanggalan na ng karapatan magsalita. Bakit? Meron bang pangit na na masama at pangit na sinabi si First Lady doon? Wala naman Wala. Eto, tingnan nyo. Malayong-malayo kay Sandro. Sa itong nasod karon. Pinagtanggol naman ni Sandro ang kanyang ina. From that Yeah. interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. Di ba? Kahit ako, nakikisimpatya. Normal lang yon na ipagtanggol niya yung kanyang asawa. Si Baste. Di ba? Wala. Pahiyang-pahiya itong mga ito si Baste kay Sandro. Bukod dyan, may mga banat pa si Mayor Baste sa Administrasyong Marcos sa prayer rally kagabi sa Dumaguete. Power tripping na raw ang estilo at nakukuha raw ang kanilang gusto. Anong power tripping, mga boss? Meron ba nagpa-power tripping? Sila lang naman ang nagpa-power tripping Di ba? Ay, wala na palang power. Boss Mike, wala nang power. Nagtitripping na lang sila. Oo, pinagtitripan na lang nila yung kanilang Naloko. pinaglalaban. Trip lang nila para ipaglaban kung ano yung gusto nila ipaglaban. Dahil sila ang nasa posisyon. Nasa posisyon nga Paano pa magpa-power tripping Kaganda-ganda, kaayos-ayos nga kayo lang ang magulo. Nana ta dire. Hindi kasi ganyan ang buhay. Anong buhay? Naloko na. Ano bang buhay? Sabi niyo, hindi kasi ganyan ang buhay. So ano ang buhay? Di magunay nana ng kinabuhi ba? Gusto nila monopolya o nilang Gusto nila na monopolyahin nila ang politika. Parang walang ganon, Naloko na. Kung gusto nilang monopolyahin ang politika. Di sana, hindi na naglipatan at hindi na kayo nilayasan
ng mga kapartido nyo. Naloko na. Oh, di sana hindi ka nagngango ngayon dyan. Naloko Diba? na. Politika. Sagot naman dyan ng presidential Payahin mo. Naloko Tignan nyo yung sagot, na. ha? Tignan nyo. Tignan nyo yung sagot. Regardless of what Mayor Baste says, Hmm. I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Kita nyo, kabait-bait. Oh, regardless kung ano man yung sabihin mo, di ba? Kaibigan ka pa rin ni Sandro. Naloko na. Kita nyo, kaibigan pa rin ang turing sa'yo. Aboy, nakapakasakit nun. Sa kabila ng kung ano-anong batikos, kung ano-anong mga birada, kung ano-anong masasakit na salita, yung binibitawa mo, yun lang yung isasagot. Regardless, kahit ano sabihin mo, nananatiling kaibigan pa rin ang turing sa'yo ni Sandro. Oh, pwede naman daw kayo mag-usap. Oh, meron ka naman number niya. Sabi, hindi mo tawagan kaysa ngawa ka ng ngawa. 'Di ba? Ganyan kasi yung mga ano eh. Alam niyo 'yon, yung nilalabas sa iba, yung yung sama ng loob. Parang jowa nyo, no? Pag nag-aaway kayo, sa iba, nagpapa-comfort. Tinanong din si Sandro kung ano ang masasabi niya sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama. Ang sabi lang niya, I'm not gonna comment on any statements of any former Yun yung sagot, mga kababayan, no? Alam nyo kung ako si Digong at saka si Baste, Diyos ko, lulubog ako sa kinatatayaan ko niyan. Oo. Mga ganyan lang yung sagot, Samantalang kayo, galit na galit kayo, yung sinasagot sa inyo, napaka, simpleng, alam nyo yun, na nandoon pa rin ang pagrespeto, tsaka yung dissenting sagot ba? Mahirap explain, no? Yung kung paano ginagawa ni Sandro Marcos yun sa kabila ng kanilang itong mga Duterte, sa kabila ng samot-saring masasakit na salita, nagawa pa ni Sandro na ganun lang isagot. Ang galing sige, panoorin nyo. I'm not gonna comment on any statements of any former president because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former heads of state, that they should be afforded the same respect that the current head of state should be afforded as well. Galing! Kita nyo? Napakasimple. Ayoko na ayoko na mag-comment dyan kay dating Pangulong Duterte. Dahil kanya rin namang deserve din niya, parang gano'n na si matandang Duterte ay deserve din niyang irespeto. Kung ano man yung mga sinasabi niya, hindi na ako magko-comment diyan, hindi naman na angkop, 'di ba? Kung kailangan deserve niyang irespeto, deserve din ng respeto ng aking ama. Parang gano'n no? Kita nyo, gano'n lang yung sagot. Pero itong mga ito, sakit na sakit yan. Sakit na sakit sa mga ganyang mga sagot yung mga mag-aama na yan. Diba? Malayong malayo. balita mula Malayong malayo si Sandro kay Baste, kay Digong. Pagsagot pa lang, pag-deliver ng salita at nilalaman ng salita, malayong malayo. Diba? Naloko na. Anyway, mga boss. I-comment nyo na lang kung ano pa yung karagdagan na masasabi nyo dito sa talakay na to. At huwag nyo pong kakalimutan mag-like, syempre mag-share at mag-subscribe. Muli, Mike Sorbero po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.